Assalamualaikum at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Salik Hamida Abbas from BSSW2C. Galing po ako sa ikawalong pangkat at ang topic po namin ay tungkol sa antas ng komunikasyon. Antas ng komunikasyon. Pag-usapan natin ito at ang mga uri nito. Ano nga ba ang antas ng komunikasyon? Ang antas ng komunikasyon guys ay tumutukoy sa iba't ibang level o paraan ng pakikipag-usap natin sa ating kapwa. Depende sa kung sino ito, ilan at paano nagaganap ang komunikasyon. Ibig sabihin, sinusukat nito gaano kalawak o kalalim ang ugnayan ng mga taong nag-uusap. At kung makikita nyo guys, is meron dyang nakasulat na sitwasyon ng komunikasyon, bilang ng kalahok, at daluyan o channel ng mensahe. So kapag sinabi nating sitwasyon ng komunikasyon is ito yung tumutukoy sa kung saan at kailan nagaganap ang pag-uusap. Halimbawa, iba ang paraan ng pagkikipag-usap sa silid-aralan kumpara sa pagkikipagkwentuhan sa bahay. Ang bilang ng kalahok naman is dito nakabase kung ilan ang kasali sa komunikasyong nagaganap. Pwedeng isa, dalawa, tatlo, or marami. Bali yung daluyan o channel ng mensahe naman is ito naman ang paraan o medium kung saan ipinapadala ang mensahe tulad ng pasalita, pasulat, or through cellphone, social media, radyo, or through television. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Norhana Arsangki at ang topic ko po ay ang intrapersonal na komunikasyon. Ang salitang intra ay nangangahulugan sa loob. Ang taong nakikibahagi o sangkot dito ay isa lang na nauugnay sa panloob ng pandama. Karaniwan na pamilyar ang tao dito kung saan kilala ito sa tawag na self-talk. Kapag sinabi nating intrapersonal, ito ay tumutukoy sa pakikipag-usap sa sarili. Kaya nga sinasabi na ang intrapersonal ay ito ang pinakamababang antas ng wika sapagkat ang kinakausap mo dito ay ang iyong sarili. Ang intrapersonal ay madalas nating ginagawa kapag tayo ay nagmumuni-muni, nag-iisip, kapag meron tayong mga bagay na kailangang pag-isipan ng mabuti. Kapag may mga bagay na gumugulo sa ating isipan ay pumapasok itong tinatawag nating intrapersonal na kung saan ay tinatanong muna natin ang ating sarili like tama ba itong aking ginagawa? Mga ganong klaseng tanong na kung saan ay tinatanong muna natin ang ating sarili. Good morning everyone. Ako po si Asmin Silongan at ang aking tatalakay na ikatlong antas ng komunikasyon. Ang pangkat ng komunikasyon, ito ang uri ng komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng tatlo o higit pang kasapi ng isang grupo na may layunin magplano, magtalakay o magdesisyon para sa isang layunin. Kahulugan komunikasyon sa pagitan ng mga kasapi, pangkat o grupo. Layunin, makamit ang isang common o kolektibong layunin. Binuo ng 3 hanggang sa 15 kasapi para sa kabutihan ng pangkat o lipunan. Ang pangkat komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng idea at impormasyon sa loob ng isang grupo. Karaniwang ginagamit ito sa mga gawain tulad ng pagpaplano, pagdesisyon at pagbibigay ng mungkahi para sa ikauunlad ng grupo. Binubuo ito ng 3 hanggang 15 miyembro at layunin nitong magkaisa ang mga kasapi para sa kabutihan ng lahat. Paraan ng pangkat komunikasyon, harapang pagpupulong, video conferencing at messaging application, brainstorming at group discussion, pagbuo ng posisyon, papel o proyekto. Hindi lang sa harapan nangyayari ang pangkatan komunikasyon. Sa panahon ngayon, maaaring itong isagawa gamit ang mga online platform, gaya ng video, conferencing at messaging apps. Halimbawa, kapag ang mga mag-aaral ay nagmi-meeting para gumawa ng proyekto o posisyon, paper, tungkol sa isang issue sa lipunan, nagbabahaginan sila ng idea upang makabuo ng matibay na kredibleng argumento. Kahalaga ng pangkat ng komunikasyon, nagpapalaganap ng pagkakaisa at cooperations, nagpapalitan ng kaalaman at idea, nakakatulong ng pagbuo ng tamang desisyon, nagsisilbing daan sa kolektibong pagkilos.
Mahalagang pangkat ang komunikasyon dahil dito natuto ang mga kasapi na makinig, magpahayag at magtulungan para sa isang layunin. Sa ganitong paraan, mas madaling malutas ang mga problema, makabuo ng desisyon at makaisa katuparan ng mga plano ng grupo. Sa kabuuan, ang pangkatan komunikasyon ay sandigan ng isang organisadong samahan at epektibong pakikipag-ugnayan. Pampublikong komunikasyon. Ang pampublikong komunikasyon ay ang pakikipag-usap sa maraming tao upang maghatid ng impormasyon, manghikayat o magpakilos. Karaniwan ito ang ginagamit sa talumpati, social media, forum at broadcast. Pampublikong komunikasyon. Mahalaga ito sa lipunan dahil dito dumadaloy ang impormasyon at opinyon na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Halimbawa na lamang ang talumpati sa paaralan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Johanna Taib, tumatakbo bilang Pangulo ng Student Council. Pinapangako ko po ang mas nalinis na paaralan, mas aktibong clubs at mas maraming proyekto para sa kabataan. So, layunin ng talumpating aking nabanggit kanina ay ang magkakuha ng suporta ng mga estudyante. Magandang gabi po sa inyong lahat. My name is, ang pangalan ko po ay Princess Zarinatan. So, ang tatalakayin po natin ngayon is interpersonal. So, ano nga ba ang interpersonal? So, ang interpersonal po ay pag-uugnay sa pagitan ng tao. Ito po yung pag-i-interact po or pagsasalamuha sa ibang tao. So, ito po yung nagsalamuha ka sa stranger po na nagiging kaibigan mo po. And so, pagsasalamuha po sa ibang tao. And ang interpersonal po, nag-focus po to sa communication, sa pag-iintindi ng ugali ng ibang tao. Ang interpersonal ability niya po magamit po yung communication ng maayos, makasalamuha sa ibang tao, makagawa po ang magaya niya po makagawa po ng yun nga po, pagsasalamuha. So, meron rin po nga ang interpersonal po ay nagagamit rin po. Ito po yung nagko-connect sa gumagawa ng gumagawa ng relationship sa ibang tao, like friendship, family, work, or romance po, romance relationship. Ang niya po is more on communication po or pagsasalamuha sa ibang tao, pag-iintindi sa ugali nila. Ang entrepreneurial po is related po siya sa pagsasalamuha sa ibang tao, like in English po, it refers to things na may kanya-kanya po tayong sariling pag-iisip or own mind po. Kailangan natin ng interpersonal kasi po interpersonal ay makagawa tayo ng communication sa ibang tao or maka-interact tayo sa ibang tao. Tapos meron rin po tayong matatawag na parang emotional intelligence. Ito po yung parang skill po natin na makaintindi ng
makaintindi ng ugali ng ibang tao or maano po natin, ma-handle po ba. Ma-handle natin yung emotion niya, yung mga ugali nila na iba. Yun lang po. Assalamualaikum, ayan ba ay sa isang tuling. So, pangmadalang komunikasyon, ito ang uri ng komunikasyong may pinakamalawak na nararating. Ito rin ang pinaka-depersonal dahil may iba't ibang channel sa pagitan ng pagpapadala ng mensahe at tumatanggap ng mensahe. Tulad ng television or news on TV, pahayagan at radyo. Then, sa internet broadcast naman ay isa ring pangunahing medium sa ganitong antas ng komunikasyon. Ito na yung mga pamamaraan ng pagpapadala ng audio at video sa pamamagitan ng internet. For example is pagla-live streaming, pagsasagawa ng content gaya ng mga vloggers ngayon, and pag-online selling. Sa television naman is nagpapalabas din ito ng mga dokumentaryong tumutukoy sa isyung panlipunan tulad ng mababang antas ng kalusugang pampubliko, korupsyon, kahirapan at mababang kalidad ng edukasyon at iba pa. Ang media ay naglalayong may parating ang impormasyon sa mga tao at humuhubog sa kanilang mga isip at pananaw. Inaasahan din ng critical na pakikisangkot mula sa kanila para sa kabutihan ng bansa. Yun lang po.